Kumusta mga brad? Hindi ko alam kung mag-agree kayo pero para sa akin isa sa mga pinakagwapong Mio series ni Yamaha walang iba kundi ang kanilang Mio Sporty. Dito nga po sa video na to medyo magiging bias talaga ako. Medyo lang naman. Sa lahat nga po ng Mio, ito talaga ang isa sa pinakakilala ng mga tao, ang Mio Sporty. Kapag binanggit mo nga po yung salitang Mio Sporty talaga yung naiisip ng mga tao. Kaso lang kapag sinabi mo namang motor ng mga matatabang tomboy, Mio Sporty din yung naiisip ng mga tao. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga, bago pa nga dumating yung mga NMAX, Aerox, MIUI, PCX, meron na pong Mio Sporty. Isa nga po ang motor na ito ni Yamaha na masasabi kong napakagwapo. Walang sinabi yung itsura ng scooter ng ibang brand dyan. Mula noon mapahanggang ngayon, meron pa ding Mio Sporty. Oo, nag-i-exist pa rin siya, pero ang totoo niyan, phase out na po siya. Pero kahit nga po ganoon, meron pa din namang mga available nito sa kasa. At ang tanong nga po ngayon, worth it pa kayang bumili nito? Alam naman po kasi natin na pagdating sa specs at mga features na pag-iwanan na talaga siya. Pero hanggang doon nga lang po yun. Kasi pagdating nga po sa popularity, napakasikat pa rin ng Mio Sporty. Syempre yan ang motor ko eh. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinakagwapong Yamaha Mio Sporty na mayroong 113.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 25. Ang kanyang compression ratio 8.8:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 7.6 horsepower, 8,500 RPM, 7.2 Nm of torque at 5,500 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, kasama na ako. Ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 to 1 to sawa, depende sa panggilid mo. At ito nga po yung dating mortal na kalaban ng mga Raider 150. Pero sa ibang bansa, 90 lang yung top speed nila. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo nga po ng, gusto nyo pa bang malaman? Ganito, parang humigop ng sabaw. Yes po, ganun nga po ang realidad ng Mio Sporty. Pero yun lang din naman ang masasabi kong pinaka-down niya, yung gas consumption niya. Siguro nasasarapan lang siya sa lasa ng gasolina. Kasi yung Mio Sporty ko sa loob ng 8 taon, never pa akong binigyan ng sakit ng ulo nun. Mga 4 na beses lang. Pero mga minor issue lang naman, spark plug, yung EIS, tsaka naubusan ako ng gas. Yun lang naman. Pero kung seryosong sakit galing sa makina, wala yan. Hindi mangyayari sa Mio yan. Yun ay kung stuck lang yung makina mo. Kasi kung nagpakarga-karga ka, ibang usapan na yun. Magbilang ka na lang ng ilang linggo or ilang araw. Dadalawin ka na ng problema, dulot ng motor mo. Ang sukat ng kanyang gulong, 70/90/14 sa harap at 80/90/14 naman sa likuran. At hindi pa nga po ito naka-tubeless. Tube type po ito, pero madali lang naman ito i-tubeless. Sabay lagyan mo ng sealant, solve na yung problema mo. So hindi nga po katulad doon sa ibang mga scooter, yung gulong ng Mio Sporty medyo manipis. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At syempre wala po itong ABS at wala din itong CBS. Ang kanyang seat height ay mataas na 745mm at 125mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 94 kilograms. So medyo may kagaanan nga din po itong motor na ito. At ang isa nga din po sa kagandahan sa kanya, ang bilis po niya isingit-singit sa mga maliliit na spasyo, lalo na nga po pag traffic. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features kung meron man. So ang ilaw nga po sa motor na ito po ay naka halogen pa din, tapos bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Isa nga po sa mga nagpaangas din dito sa motor na ito, yung kanyang smiley. Nako-customize din kasi yung parte na yan. Actually kahit anong gawin mo dyan pwede. At napakadami nga din pong available na accessories niyan sa mga online platforms or kahit nga sa mga tindahan. Kaya kung marami kang pera, walang problema. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka-analog pa din. Pero tulad nga sinabi ko, marami kang mabibiling accessories yan. Pwede mo siyang gawing digital or di naman kaya pwede mong palitan yung analog display niya para mas lalong umangas. Syempre as expected, ito nga po ay di susi. Wala po siyang keyless. Kaya ito nga po yung isa sa mga option ng mga taong ayaw sa mga may keyless.
isa na ako doon. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, wala naman talagang ganong espesyal sa kanya. Yung itsura niya or yung looks niya, yun na mismo yung espesyal sa kanya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talo siya doon sa ibang scooter kasi para sa akin wala makakahigit sa kanya. Bias nga ako, di ba? Pero dito, hindi ko na kailangan maging bias dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, isa na ako, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Syempre, may yung motor ko eh. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nikakalaga ng 73,900 pesos. Phase out na siya pero meron pa din namang mga available sa mga tindahan or sa mga kasa. At para nga po hindi kayo malito, yan nga po yung tinatawag nilang Salty. Pero yan pa din naman yung Mio Sporty. Tinawag nga lang po nilang Salty kasi nga ito po ay pinagalong Sporty at Mio Soul. Yung sa harapan po Mio Sporty, tapos yung sa likuran naman sa may taillight, yun po yung Mio Soul. Kaya nga po yung iba madalas nawawamali. Kasi kapag nakasunod ka nga po sa kanya, syempre makikita mo yung taillight niya. Iisipin mo talaga na Mio Soul yung motor. Pero hindi po, yan po yung bagong Mio Sporty. Pero para sa akin, mas gwapo pa rin yung original na Mio Sporty. At kaya nga po hindi mawala-wala yung Mio Sporty kasi nga ang dami niyang piyesa available. Kaya kapag may kaunting sira, mabilis siyang maayos. Mayroon sa Shopee, sa Lazada, o di naman kaya sa ibang mga tindahan. Basta wag lang sa bakery. Kahit saan ka magpunta, available yung piyesa ng Mio Sporty. O diba, Mio Sporty lang malakas. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.